Let's sing this song. For God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Forever. Whom have I in heaven? Whom have I in heaven but you? There is nothing on earth I desire besides you. My heart and my strength, many times they fail. But there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Forever. Whom have I in heaven but you? Whom have I in heaven but you? There is nothing on earth I desire besides you. My heart and my strength, many times they fail. But there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. For the last time, God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Forever. Forever, Lord. Forever you are the strength of our heart, Lord. Forever. Yes, oh God, you truly are, Lord, the strength of our heart and our portion. We fail, our flesh will fail, Lord, but you are our strength, our constant strength, oh God. Lord God, I pray that in this time of storm, in this time of struggle, Lord God, help us to be still and know that you are God. Yes, Lord. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Yes, oh God. Find
find rest, my soul. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. For you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. And I will be still, know you are God. And I will be still, know you are God. Yes, you are God. You are God. Hallelujah. All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is my life. I once was lost in darkest night, yet thought I knew the way. The sin that promised joy in life had led me to the grave. I had no hope that you would own, a rebel to your will. And if you had not loved me first, I would refuse you still. But as I ran my hell-bound race, indifferent to the cost, you looked upon my helpless state and led me to the cross. And I beheld God's love displayed. You suffered in my place. You bore the wrath reserved for me. Now all I know is grace.
Hallelujah. All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is my life. Now, Lord, I would be yours alone and live so all might see the strength to follow your commands could never come from me. Oh, Father, use my ransom life in any way. Oh, Father, use my ransom life in any way. Oh, Father, use my ransom life in any way you choose. And let my song forever be my only boast is you. Hallelujah. All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is my life. Hallelujah. Hallelujah. All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is my life. Let's sing together. Hallelujah. All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is my life. You are our life, Jesus. You are our hope. You alone, you alone. There's no one. There's nothing else but you, Jesus. And all we have is you, Christ Jesus. Oh God, you are our only hope, Lord. Our only strength. Our only God who can deliver us from what we have been going through right now, Lord. You are our Savior. You are our deliverer. We thank you, Lord, and we put our rest, we find rest in you alone. And Lord, as we listen to your word today, may this word be another boost of strength for our soul. May it be a bread for our soul, O God, that we may continuously grow in our spirit, in our walk with you. Thank you, Lord God, for the freedom to worship and to gather together and to study your word. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Maraming salamat, Brother Eman, sa pangunguna mo sa ating panambahan at pupupuri sa umagang ito. Manalangin po tayong lahat. Panginoon aming Ama, maraming salamat sa malayang pananambahan at pagpapahayag ng iyong katapatan at biyaya sa aming lahat. Salamat po sa iyong probisyon, salamat po sa iyong patnubay, salamat po Panginoon sa iyong pag-iingat sa amin. At dalangin po namin Panginoon na sa umaga pong ito, sa aming patuloy na panambahan sa pamamagitan ng pakikinig ng iyong salita, kami po'y kaugnayin niyo. Espiritu Santo, hiniling namin, dalhin niyo kami sa katotohanan at higit sa lahat sa puso ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Nagpapatuloy po tayo mga kapatid sa ating pag-aaral na pinamagatang pong sharing our eyes on eternity. At ang ating pag-aaralan po naman ngayon ay patungkol po sa relasyon ng katotohanan ito sa ating society. O allow me to entitle this lesson 4 in our short sermon today, Our Society and Eternity. Isang manunulat po na nagpo-promote ng Taoism at Buddhism by the name of Alan W. Watts, minsan po ay sinabi niya itong mga bagay na ito. Sabi niya, we seldom realize, for example, that our most private thoughts and emotions are not actually our own.
For we think in terms of languages and images which we did not invent, but which we were given to us by our society. No? Sinasabi niya na ang ating mga kaisipan at ang ating mga pag-uugali at pamumuhay ay hinubog lamang ng ating kapaligiran, ng ating society. Kung di po tayo maging maingat sa pag-intindi ng kanyang sinabi, ay maaari nating sabihin o sisihin ang ating pagiging makasalanan, ang ating pagiging masama, ang paggawa ng hindi mabuti o pag-iisip ng hindi mabuti sa kapwa ng tao sa ating society, sa ating kapaligiran. Pero hindi po ito ang sinasabi ho ng Biblia sa atin. Tayo po ay nagkakasala, gumagawa ng kasamaan, gumagawa ng kasalanan, nakakaisip ng hindi maganda sa kapwa-tao dahil po sa kasalanang nagahari po sa atin. Yung sinful nature po nung bago pa tayo katagpuin ng ating Panginoon. Though it is true na ang kapaligiran o yung society o yung palagay natin pong worldly society ay meron po itong impluwensya sa ating kaisipan, lalo tigit pag tayo po ay hindi pinaghaharian ng kaligtasan ng Diyos, ang Ebanghelyo ni Kristo, pag tayo po hindi pinangungunahan ng Espiritu Santo dahil wala po tayong ugnayan po sa Diyos, ay maaari po tayong makontrol, maimpluwensyahan ng maling pananaw patungkol po sa mga pang-araw-araw nating pamumuhay. Kaya nga po, maging ang Biblia, tinawag po tayo na pilgrims lamang sa buhay natin sa mundong ito. Paintulot niyo pong basahin ko po ilang mga talata sa Biblia para mapatunayan po ang puntos na ito. No? John 15 verse 9, ito po ang sabi ni Jesus, "If you were of the world would love you as its own. But because you are not of the world, but I chose you out of the world, therefore the world hates you." In 1 John chapter 2 verse 15, sinulat naman po ni Apostle John, sabi niya, "Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him." Kilalanin po natin dapat na tayo po ay estranghero, no? O pilgrims o dumadaan lamang sa mundong ito. Pero hindi po dapat tayo sumang-ayon sa kaparaanan ng mundong ito, lalo tigit kung ito po ay hilis o lihis sa salita po ng ating Panginoon. Samahan niyo po ako sa ating pinakateksto sa 1 Peter chapter 4. Hinihiling ko po na buksan po natin ang ating Biblia doon. Mula po verse 1 hanggang verse 11. Babasahin po natin. 1 Peter chapter 4, verses 1 to 11. Verse 1. "Since therefore Christ suffered in the flesh, arm yourselves with the same way of thinking. For whoever has suffered in the flesh has ceased from sin, so as to live for the rest of the time in the flesh, no longer for human passions, but for the will of God." Verse 3. "For the time that is past suffices for doing what the Gentiles want to do, living in sensuality, passions, drunkenness, orgies, drinking parties, and lawless idolatry. With respect to this, they are surprised when you do not join them in the same flood of debauchery, and they malign you. But they will give account to him who is ready to judge the living and the dead. For this is why the gospel was preached even to those who are dead, that though judged in the flesh the way people are, they might live in the spirit the way God does. The end of all things is at hand." Verse 7. "Therefore be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers. Above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins. Show hospitality to one another without grumbling. As each has received a gift, use it to serve another. As good stewards of God's varied grace, whoever speaks, as one who speaks oracles of God. Whoever serves, as one who serves by the strength that God supplies, in order that in everything God may be glorified through Jesus Christ. To him be glory and dominion forever and ever. Amen." So,
First po, una po sa lahat, we look at our society in the light of God's sovereignty. This means we recognize the authority of God in all the events of our life and of our society. Simply means God rules. And even up to this time, God always and God rules still in this world. Psalms 135 verse 6, ito pong sinasabi ng Bible. Whatever the Lord pleases, He does in heaven and in earth, in the seas and in all deep. Ibig po sabihin po niyan, God is still in control. Para pong uncontrolled na ho ang mundo, no ho? Pero God still is in control. God is behind in every events in your life and even in every events in the life of this world. Psalms 115 verse 3, but our God is in the heavens, He does whatever He pleases. Isaiah 43 verse 13, even from eternity I am He, and there is none who can deliver out of my hand. I act, and who can reverse it? So that's how we acknowledge or recognize the sovereignty of God. He has all the authority. He has all, His hands are in every event in your life and even in the life of this world. Alam niyo mga kapatid, we can only understand the sovereignty of God in the light of the scriptures on what the Bible says. Paring sabihin natin, why is this world dying? No, para bang dahang-dahang nabubulok ang mundong ito. Then you can go to Romans chapter 8:22 para malaman po nyo ang sagot. Halimbawa, tanong na rin, why is this society decaying? Pasama ng pasama ang mga tao. Ang mga tao, yung mabuti, tinatawag na masama. Yung masama ay tinatawag na mabuti ngayon. Then you can go to 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5. Mababasa nyo po doon. No? God is in control. God is sovereign. But we can only understand this if we immerse ourselves in the study of the scriptures. Kaya nga po tayong mga Christians, bagamat tila ba pandemya, tila ba may mga rumors of war sa ating mga kapaligiran at sa mundong ito, no, bagamat may mga calamities, no, we are not so alarmed. And we should not live an anxious life. You know why? Dahil alam na ho natin kung ano magaganap sa mundong ito. Sinabi na ho ng scripture sa atin that God is a sovereign God. Ito yung mga plano niya. Ito yung pahihintulutan niyang mangyari. Ito yung mga magaganap sa panghinaharap. Kaya nga sabi naman ni Jesus mismo, Luke chapter 21 verse 28, but when you see these things transpired, look up, for your redemption draweth near. Kaya kung nakikita ho natin na para tila baga dahang-dahang nabubulok o namamatay ang mundong ito, tila baga lumalaganap ang corruption pa rin, ang kasamaan ng tao ay tila baga wala ng control at lumalago, sabi ni Jesus, look up, for your redemption draweth near. So, una po sa lahat, we look at our society in the light of God's sovereignty. That God's authority is still active, God rules, God reigns in all things, at hindi po nagbago ang mga bagay na ito. Pangalawa, we deal with our society by exercising biblical Christianity. I'll say it once again. We deal with our society by exercising biblical Christianity. Muli po, balik po tayo sa text natin sa verse 1, sabi doon, since therefore Christ suffered in the flesh, sabi ho ni Peter, arm yourselves with the same way of thinking. Kita niyo po yung phrase na yan? Arm yourselves. It is a military term of preparing yourself into a battle. You need to arm yourself. Wala po nakikipagdigmaan nang hindi po niya inihahanda ang kanyang sarili at maging hindi na po inihahanda ang kanyang weapon. No? Kaya po remember, spiritually speaking, no, we are not in a playground. When you know your Bible, we are in a battleground. Day after day, we have different battles. We have different degrees of battles in this life, trying to destroy our faith, trying to drift us away from God. No? And our enemy is so serious to ruin our life. Ano po sabi ni Jesus? Anong description ni Jesus sa ating enemy kay Satan?
sa thief, when he comes to attack us, ano pong sabi ni Jesus sa John chapter 10 verse 10? Sabi ni Jesus, the thief comes to steal, to kill, and to destroy. It's a process. Ninakaw, pinatay, at pinagwasak-wasak. Hindi lang kontento na nakawin tayo, kundi tayo rin po ay patayin, at hindi pa na kontentong patayin, tayo po ay wawasakin niya. Ganun o kaseryoso ang kaaway sa pagsira ng mga buhay, lalo tigit ng mga taong hindi ginalawan ng Diyos. Mga tao pong walang panahon sa Diyos. Mga taong walang relasyon at ugnayan sa ating Panginoon. Kaya ang unang utos po sa atin dito, when it comes to dealing with our society, we need to exercise biblical Christianity. We need to arm ourselves with the same thought. Halimbawa, pag meron pong isang tao o meron pong mga taong manloloob sa aming bahay, sa aming pamilya, we need to arm ourselves. Kailangan pong paghandaan po namin, kailangan pong protektahan namin, kailangan po namin ingatan ang mga buhay namin at ang aming tahanan. We will arm ourselves with knives, with clubs, and with everything for self-defense. We will arm ourselves. Like ko nga po sinasabi na pag mayroon pong masamang tao na napapasok po sa loob ng aming tahanan, sasabihin ko lang over my dead body. Because I love my family, I love my kids, I love my wife, we love our property, and God has given this to us. We need to protect it. So, iyo po ibig sabihin ng arm yourselves. Maging sa ating Christian life Hindi porke tayo ay pinagharian, ginalawan na ng Diyos, libre na tayo sa mga atake ng kaaway, sa mga problema ng buhay. Marami pong atake ang kaaway at hindi siya kaagad-agad nag-give up. Kaya sabi dito sa Bible, since therefore Christ suffered in the flesh, arm yourselves with the same way of thinking. Bakit daw? For whoever has suffered in the flesh has ceased from sin. Now, gusto ko po sabihin sa atin at ituro po sa inyong lahat na meron pong tatlong klaseng what I call holy suffering. At lahat po yan nagsisimula po sa letter F. Una po sa lahat, suffering from the passion of the flesh. I'll say it once again. Suffering from the passion of the flesh. Yung ating layaw ng ating laman. Yung mga makalamang hangarin natin na hindi nakalulugod po sa ating Panginoon. Sinabi nga po ng verse 2 at verse 3, ganito ang pamumuhay nyo noon. Ganito ang pagbabad ninyo sa mga nais ng layaw ng inyong mga laman. I'll read verse 2 and 3 once again. So as to live for the rest of the time in the flesh, no longer for human passions, but for the will of God. For the time that is past suffices for doing what the Gentiles want to do, living in sensuality, passions, drunkenness, orgies, drinking parties, and lawless idolatry. Take note ito po sinulat po ni Pedro 2,000 years ago. Pero tila bagaho, magpasa hanggang ngayon, ito po ang katotohanan ng ating society. Living in sensuality, passions, drunkenness, orgies, drinking parties, and lawless idolatry. Nagulat po ako doon sa balita po ng isang institusyon ng ating pamahalaan na ito pong 6 hanggang 7 buwan na pandemya sa Pilipinas, dumami ang teenage pregnancy. Mas lalo rang dumami ang mga nabubuntis na mga teenagers, even at the age of 11 and 12. Ganito ang society natin ngayon. So, yung sinulat po ito ni Peter, iniisip niya, para bang sinasabi niya na you have immersed yourself or your life in your sinful passions in the past, but now immerse yourself in doing the will of God. Yung dati mong buhay, yung wala pang galaw ang Diyos sa buhay mo, yung wala ka pa kay Kristo, binabad mo na ang sarili mo sa mga makalamang naisin, makalamang gawain, mga sexual na kasalanan.
Sabi ni Pedro, ngayon naman, ikaw ay naka Kristo na, ibabad mo naman ang iyong sarili sa pagsunod, pagtupad sa gawa, sa kalooban ng ating Panginoon. That's why we now live for the will of God and not for the will of our flesh. And that's a holy suffering. Hindi po madali ho yan. Natanggihan, hindi po madali na iwasan ang mga katok, ang mga desire, ang mga passion, sinful desires natin. And in a sense, we will suffer. Because we will, by the grace of God, we will try not to entertain such thoughts. We will die to such sinful passions. And we will pursue the will of God. Okay? Kaya in-address po ito ni Pablo at tinawag niya po itong mga sinful sexual passions na idolatry. Babasahin po natin uli. Verse 3. For the time that is past suffices for doing what the Gentiles want to do. Yung mga hindi Kristiyano. Living in sensuality, passions, drunkenness, orgies, drinking parties, and lawless idolatry. No? Bakit na po tinawag na ito po ay idolatry? No? Dahil tandaan po natin yung ating aral noon 2 or 3 Sundays ago na kung sino po yung sinusunod natin, yun po ang Diyos natin. Kung sino po yung umaalipin sa atin, yun po ang Diyos natin. At sinasabi ni Pedro na nung tayo wala pa sa Panginoon, alipin tayo ng mga sexual na kasalanan, ng mga hangaring makalaman. No? Kaya minsan po may nagtanong sa akin, Pastor Jeff, paano ko ba malalaman na wala kong ibang idols, wala kong ibang sinusunod, wala akong ibang sinasamba, walang ibang nagbibigay ng kasiyahan at kagalakan sa akin, kundi ang ating Diyos lamang? Sinagot ko po siya, sabi ko sa kanya, kapatid, may 3 bagay kang dapat na tanungin sa iyong sarili para malaman mo na kung ang Diyos nga ba ang kasiyahan mo sa buhay mo o meron pang ibang kasiyahan na umaagaw sa pwesto o lugar ng Diyos sa puso mo o sa affection mo. Ano-ano po yun? Una, tanungin mo yung sarili mo. Ano bang unang pumapasok sa isip ko paggising ko? Okay? Yon ang iyong Diyos. No? Kung ano o sino ang pumapasok sa isip mo, pag-isip mo sa umaga, yon ang iyong pinapahalagaan. Yun ang iyong kasiyahan. Yun ang maaring Diyos mo. Maaring ito'y tao, maaring gawain bahay, maaring trabaho, maaring ministeryo, at hindi po si Jesus. Pangalawang dapat natin tanungin, sa isang araw, sino ba o ano ba yung ginugugulan mo ng maraming oras o panahon mo na wala ang Diyos? Yon ang kasiyahan mo. At yun din maari ang Diyos-Diyosan mo. No? Nakapagbibigay ka ng panahon sa mga bagay na ito, pero hindi ka nakapagbibigay ng panahon na makipagniig sa Diyos, sa pagsamba, pagbubulay-bulay ng kanyang salita at panalangin. So, unang tanong po, sino o ano ba pumapasok sa iyong kaisipan, sa iyong pagising sa umaga? Pangalawa, sa isang araw, ano ba yung ginugugulan mo ng panahon na hindi kasama ang Diyos doon? Pangatlo, na dapat nating tanungin sa ating sarili, ano o sino ba ang tinutukoy mo at sinasabi mo sa iyong sarili that you cannot live without? Hindi mo kayang mabuhay nang wala ang bagay na ito o wala itong gawain na ito o wala ang taong ito. Yun ang iyong Diyos-Diyosan. Pag sabi mo, hindi ko kaya mabuhay nang walang Yossi, yun ang Diyos-Diyosan mo. Kung sabi mo, hindi ko kaya mabuhay nang walang maraming pera, yung pera ang Diyos mo. Kung sabi mo na hindi mo kaya mabuhay nang walang sex, nang walang basbas ng kasal, no, yon ang Diyos mo. Ang sarili mo, ang laman mo, ang Diyos mo. Kung sabi mo na hindi mo kaya mabuhay nang wala itong taong ito, yung taong ito ang Diyos-Diyosan mo. Kaya nga po, pinertain o tinawag po ni Pedro na ang mga sexual sins na ito na nagkocontrol sa atin noon, nung tayo po ay wala pa sa Panginoon, yung mga struggles po natin sa mga sexual desires, miski hanggang ngayon, tawag niya rito idolatry. Pag ito ang kumokontrol sa'yo, wala kang pakundangan sa presensya ng Diyos at sa kabanalan ng Diyos,
sa panonood mo ng pornografiya o di kaya ay paggawa ng mga gawain lamang ng mag-asawa at ginagawa ninyo, no? Tila baga na walang Diyos nakakita sa inyo, tila baga na walang banal na Diyos na kasama ninyo, ang tawag ko dyan ay idolatry. No? At ito po ay hindi nakalulugod sa ating Panginoon. So, yung unang F na suffering po natin ay suffering from the passion of the flesh. Pangalawa is suffering from our union with friends. No? Verse 4, sabi po doon ni Pedro, with respect to this, they are surprised when you do not join them in the same flood. Kita niyo po, kabahaan, flood of debauchery, and they malign you. Verse 5, but they will give account to him who is ready to judge the living and the dead. Don't be surprised, mga kapatid, that there will be people, even your friends, will hate you because you have surrendered your life to Jesus Christ. Don't ever think that porket Christian po tayo, no, tuwang-tuwa po sa atin ang lahat ng taong makakasalamuha po natin. Because we will have friends who will hate us for being Christians, who will malign us for following Christ, who will insult our obedience to Christ, who will call us names, they will call us fanatic, they will call us religious bunch, no, because we are worshipers of Christ. Yung po ang problema minsan, na dahil gusto po nating madala sila sa Panginoon, we compromise with their sinful and worldly practices. Hindi ho dapat ito. Let us prepare ourselves to be hated by the people around us, but let us continue to love them, pray for them, and love God above all. Now, alam niyo ho kasi mga kapatid, ang priority po natin is to love God and to love everyone, including those people who will persecute us, those people who insult us, those people who malign us because of our faith in Christ. Huwag niyo na pong hangarin na mahalin kayo ng lahat ng tao, pero huwag niyo rin hong tapusin ang patuloy na pagmamahal sa kanila, at lalo tigit ang patuloy na pagmamahal sa ating Diyos. Okay? Matthew chapter 5 verse 11 and 12, ito po ang sabi ni Jesus, "Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you." These are the very words of our Lord Jesus Christ. So there will be a suffering because of our sinful fleshly desires. The second F, suffering from our union with friends. And third, there will be a suffering, what I call a persecution from our family. Naalala ko po yung isang, sharing ko po ng gospel decades ago, dati po siyang sakristan, at sinuko niya po ang kanyang buhay sa Panginoon, makarang ipaliwanag ng Espiritu Santo sa kanyang kaisipan ang Ebanghelyo ni Kristo. Naalala ko po na itong kaibigan kong ito ay altar boy po siya. Ito po'y ginive up niya na, at wala po siyang pinaglingkuran kundi ang ating buhay na Diyos. Naalala ko po noon na nakwento niya sa akin, nagbasa siya ng Biblia, nakita siya ng kanyang kuya, no? Ito po'y pinunit sa kanyang harapan, nagbabasa siya ng Biblia, nakita po ng kanyang ina, sinampal po yung Biblia sa kanya. Pero sa biyaya po ng Diyos, siya po ay nagpatuloy sa kanyang pananampalataya sa Panginoon sa likod ng mga pag-uusig, pananakit ng kanyang pamilya, ng kanyang ina, ng kanyang kuya. At ngayon po, siya po ay isang pastor, katulad ko, naglilingkod sa Panginoon, pinagpapala ng Diyos sa kanyang pamilya. At ang maganda po nito, ang impluwensya ng biyaya at grasya ng Diyos ay nakarating at nakita rin ho ng kanyang ina at ng kanyang mga kapatid. No? Sabi nga po ng isang missionary sa Myanmar, sabi niya, "I would be very happy to get persecuted if only the Lord counts me worthy." Look at the humility of this missionary, and I will quote that once again. "I would be very happy to get persecuted if only the Lord counts me worthy." Okay?
So how do we live in our society? At the same time, our eyes are on eternity. Third, we live with our society by pursuing church unity. Let's go on with our passage in verse 8. Sabi ho ni Peter, above all, keep loving one another earnestly. In verse 8, take note to. Sabi ni Peter, above all. Ibig sabihin, wala na itong kapantay, wala na itong katulad. Sinasabi ho ni Pedro, no? Ang pagmamahalan ng mga kapatiran, it matters most to God. Hindi mo pwedeng sabing mahal mo ang Diyos nang hindi mo rin mahal ang mga kapatiran. Kaya sabi niya, above all. In 1 Corinthians chapter 13, dinescribe po ni Pablo ito mula po verse 1 hanggang 7. And I'll read, if I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have faith that can move mountains but do not have love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast but do not have love, I gain nothing. Verse 4, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud. Verse 5, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Verse 8, love never fails. See, that's what biblical love, it's all about. At kung ating susuriin po, yung mga description ng love, it goes back to the very nature of our God. Okay, nga po sabi ni Pedro, above all, sabi niya, keep on loving one another earnestly. Ito ang priority mo. Keep on loving one another earnestly. In this society, we need to pursue unity, we need to pursue charity. Sabi niya, keep on loving one another. No? So we always choose the path of love. Love ni Lord, hindi yung love natin, yung love natin changing, yung love natin fluctuating. It should be a divine love that fills our heart. So we always choose the path of love, and we choose to be earnest or fervent, yung pong sa Greek. We choose to be earnest towards loving others with the love of Christ. Kaya sabi po ng Bible, above all, keep on loving one another earnestly, since love covers a multitude of sin. So how do we love earnestly? By covering a multitude of sin. Sinasabi ko ng context ng scriptures natin, if we are indeed prayerful, kasi yun po ang nandun sa verse 7, if we are indeed prayerful, we should also be loving to others. I will doubt a person who claims to be prayerful, but he is not loving to the brethren. Malaki po ang aking pagdududa sa mga kapatirang pinagmamalaki nila na sila po ay mga mapadalanginin, pero hindi po sila mapagmahal sa mga kapatiran. Mga kapatirang sinasabi nila mapanalanginin, pero ubod din naman ng paninirang puri at ubod ng kasamaan ng kanilang mga labi sa pagtsismisan, sa mga kwentong nakakasira ng pangalan, pagkatao ng mga kapatiran. No? Kaya kukunin po natin yung context. If we are indeed prayerful, we should also be loving to others. If we are indeed waiting and excited for the return of Christ, we should be loving to others. Isipin nyo na lang ho, kung talagang excited tayo sa pagdating ng ating Panginoon, maging maingat din po tayo na mahalin ang mga kapatiran. Baka mamaya, pagdating ng Panginoon, ng kahuli-hulihan mong ginagawa, o kahuli-hulihan yung ginagawa, pinagkikwentuhan nyo ang buhay ng may buhay. Ang kahuli-hulihan mong ginagawa, no, sinisira mo ang pangalan ng kapatiran.
no? Nakakahiya ho sa harapan po ng Panginoon. Pag tayo, nakakahiya rin po sa mata ng ating society, ng ating community, ng ating kapaligiran. Kung nababalitaan po nila na isang church lang tayo nagsisiraan, tayo nag-aaway, tayo po ay may hidwaan. Ito po ay nakakahiyang katotohanan. Kaya nga po we live in our society pursuing harmony, pursuing unity in the love of Christ. Nakakalungkot po itong pandemya, 6 o 7 buwan na ho tayo sa pandemya. 3 na po na mga churches ang nabalitaan ko na nagkahiwalay, nagkakagulo ngayon. Nakakahiya ho. Nakakalungkot na sa kalagitnaan ng pandemya na ito, sa kalagitnaan ng new norm na ito, adjustment ng ating buhay, adjustment sa ating mga relasyon bilang kapatiran, dapat to lalo tayong nagmamahalan, nagtutulungan, nag-iingatan, nagpapalampasan ng mga kamalian ng bawat isa, no, dinadaan sa panalangin ng lahat, no, at hindi ho kung ano-ano pang ginagawa nating lugar ng debate, usapin, no, plenaryo na para bang Senado o Kongreso ang ating mga iglesia. Hindi po ito ang kalooban ho ng Panginoon. Sapagkat ang sabi ng Bible ho, no, because love covers a multitude of sin. Pinagtatakpan ang mga kahinaan at kasalanan, kapalpakan, no. Ngayon, may mga panahon po na love will expose sin. Diba sabi ko ng Bible, an open rebuke is better than hidden love. Ito po yung mga special cases that we express love to others or to someone by exposing their sin. But the norm in the Christian community, in the Church of the Living God, love should always cover our sin. No, kasi kung tayo po ay naghahanapan ng butas, kasalanan, kapalpakan, kahinaan ng bawat isa, halika, pag-usapan natin ang kasalanan ko, no? At sasabihin ko sa inyo, mauubos po ang oras natin. Pag-usapan natin yung kasalanan ko, mga kahinaan ko, mga kapalpakan ko. No? And ang nakakalungkot lang ho, may mga Christian minsan na lagi ba nilang, tila baga lagi nilang hinahamon ang mga kapatiran nating nagkakasala. Tila baga lagi nilang hinahamon ang kasalanan ng ibang kapatiran, no? Tila baga lagi nilang gustong pag-usapan ang mga kahinaan, kapalpakan, kasalanan ng mga kapatiran, at tila baga itong mga kapatiran na ito ay hindi nagsisisi. Lagi nilang binabantayan ang mga kahinaan at kapalpakan at kasalanan ng mga kapatiran. This is not, at pinag-uusapan, no? This is not normal in a genuine believer of Christ. Sapat maliwanag pong sinasabi ng Bible, sabi sa 1 John, if you see a brother commits a sin that does not lead to death, you should pray for him. Yun po ang sinasabi ng Biblia. Ipanalangin mo. Ikaw lang, panalangin mo yung taong yon. Hindi mo dapat ikwento, hindi kayo dapat mag-prayer meeting ng ibang mga kapatiran, no, para pag-usapan yung kasalanan at kapalpakan ng mga kapatiran, no. Kundi ipanalangin mo, no? Because the Bible says, love covers a multitude of sin. Bilang inyong pastor ho, marami ho tayong mga kapatiran, sila man po ay young people o sila man po ay mga adults, no, na lumapit po sa akin at nagtapat ng kanilang mga kasalanan, no. Hindi po alam ito madalas ng kanilang magulang, hindi po ito alam ng kanilang asawa, hindi po ito alam ng kanilang anak, hindi po ito alam ng kanilang mga kaibigan, no. Pero po pinagkatiwalaan po tayo na nila na kanilang mahinga at maisabi sa inyong lingkod, no. Marami ho mga sensitibong mga bagay. At dahil nakita ko naman po sa kanila ang pagsisisi ng kanilang kasalanan, hindi na ho dapat ito ikwento sa iba, isumbong sa iba, no, kundi alalayan itong mga kapatiran na ito sa patuloy na pagsisisi nila ng kanilang kasalanan at dalhin sila, tulungan sila na mapagtagumpay nito sa pamamagitan ng mga gabay at payo ng salita po ng Diyos, no? Kasi mismo po ako, pag may mga taong lumalapit sa akin, umaamin po ng kanilang mga lihim na kasalanan, kamalian, kamunduhan, no? At nagsisisi na po sila sa kasalanan, tinitignan ko po sila sa pananaw na ako rin naman ay makasalanan, ako rin naman ay nagkakamali, at ako rin, katulad niya,
ay recipients ng mercy ng Panginoon. Ako rin naman ay tumatanggap ng kahabagan, kapatawaran, biyaya ho ng Diyos, katulad po ng kapatiran na ito. Tandaan po natin, no, sa church po, we should have a generous duty of forbearing one another's fault. I'll say it once again. Inside the local church, it is God's will that we should have a generous duty of forbearing one another's faults. Ganda daw na sinabi ni Wayne Grudem, no? Siya po yung kilalang scholar and theologian na sumulat po ng systematic theology. Sabi niya, where love abounds in a fellowship of Christians, many small offenses and even some large ones are readily overlooked and forgotten. But where love is lacking, every word is filled with suspicion, every action is liable to misunderstanding, and conflict abounds to Satan's perverse delight. Sa madaling salita po, sinasabi po ni Wayne Grudem, pag meron daw pag umaapaw daw po ang pagmamahalan sa loob ng fellowship o pagtitipon ng mga Kristiyano, ang mga maliliit na kasalanan, maging po ang malalaking kasalanan, ay madaling mapatawad, madaling mapalampas, madali pong makalimutan. Pero kung kulang sa pagmamahalan sa loob ng Christian fellowship, pagtitipon ng mga kapatiran, ang bawat salita ay pinag-iisipan ng hindi maganda, ang bawat pagkilos ay ganun din ho, ay binibigyan ng pakahulugan ng hindi maganda, at puspos ng hindi pagkakaintindihan, hindi pagkakaunawaan sa kaligayahan ni Satanas. Kaya mga kapatid, huwag tayong paggamit kay Satanas. Huwag tayong suspityosa. Huwag natin isipin na lahat ng ating iniisip patungo sa kapatiran na hindi maganda, tama ang iyong pag-iisip. Dahil yan po ay galawan ng kaaway. No? Let us learn to forbear. Let us learn to exercise giving the person the benefit of the doubt. No? Let us not be judgmental. Let us not be a critic. No? Let us not be malicious, no, sa mga galawan, sa mga panalita, sa mga buhay ng ating mga kapatiran, dahil hindi po yan ang pamumuhay na may pag-ibig na galing sa Diyos. Now, how do we else, matapos po tayo, how else do we exercise love and unity amongst us as we live in our society? Sabi ng verses sa binasa natin kanina ng ating teksto, una, by showing hospitality. Sabi ng Bible sa atin, show hospitality to others without any grudges. Yung maging mabuti tayo sa maraming kapatiran ng walang pilitan, na walang sama ng loob, kundi ginagawa natin ang kabutihan dahil naranasan natin una sa lahat ang kabutihan ng Diyos at binahabahagi lang natin itong kabutihan sa mga kapatiran. Pangalawa, sabi ng Bible sa atin, by serving others according to the grace that God has given you. No, kung ikaw ay binayaan ng Panginoon na mangaral ang salita ng Diyos, mangaral ka ng may buong husay. Kung ikaw ay binayaan ng Diyos na dumalaw sa mga kapatirang nanghihina o nangangailangan ng kalakasan, dumalaw ka sa biyaya ho ng Diyos. Kung ikaw ay biniginawaran ng Diyos ng mga pagpapalang pinansyal, tumulong ka sa gawain ng Panginoon. Tumulong ka ng may kasiyahan sa mga nangangailangang mga kapatiran. Kung ikaw ay ginawaran ng Diyos ng magandang tinig, umawit ka sa Panginoon at umawit ka, maging manguna ka sa pananambahan at pagpupuri ng Diyos sa biyaya po ng Panginoon. At ang sabi po ng verse 11, yung ating last verse sa ating teksto, ang lahat ng ito ay gagawin po natin sa kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. And that is for the glory of God in Christ Jesus. Sa ganitong tatlong kaparaanan po, ito ang nais ng Diyos, na namumuhay tayo sa ating society, sa mundong ito, pero at the same time, ang ating mga mata, no, ating mga puso, ang ating mga isipan, ang ating buhay, nakatuon sa eternity. I would like to close with two quotes, one from John Stott and the other one from Francis Chan. Sabi ni John Stott, and I quote, "We should not ask what is wrong with the world, for that diagnosis has already been given. Rather, we should ask what has happened to solve
and light. No? Tanggapin na ho natin na ang mundong ito ay pasama ng pasama, ang ating society, pagulo ng pagulo, no? Pero ang tanong ho, tayo ba ay namumuhay bilang asin at ilaw ng sanlibutan? Individually and corporately as a church. Si Francis Chan po, kasama niya po si Preston Sprinkle sa libro po nilang Erasing Hell. Ang sabi niya, I don't believe God wants our church life to be centered on buildings and services. Instead, God wants our churches to be focused on active discipleship, mission, and the pursuit of unity. Sa Tagalog po nito, sabi nila Francis Chan, hindi ako naniniwala na ang nais ng Diyos na nakatutok lamang tayo sa ating bahay-sambahan, nakatutok lamang tayo sa mga gawain sa loob ng bahay-sambahan. Kundi naniniwala ako na nais ng Diyos na ang mga churches, tayong mga anak niya, tayong kanyang mga iglesia ay nakatutok sa pag-aalagad sa iba, pagdala sa kalaguang spiritual ng mga kapatiran, no, sa missions o pagka-church plant, no, pagkatanim ng mga churches at mga Bible study groups, at no, ang pagpursu, no, yung paghangad o pananatili ng kapayapaan at pagkakaisa natin bilang magkakapatiran at bilang isang lokal na iglesia. Ito ang nais ng Diyos. At ang aking panalangin, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, ay maintindihan ho natin at maipamuhay po natin ang buhay Kristiyano, buhay church or church life sa kalagitnaan po ng isang society na pasama ng pasama, pagulo ng pagulo, sa ikaluluwalhati po ng pangalan ng ating Panginoon. Manalangin po tayong lahat. Panginoon, aming Ama, patawarin niyo po kami kung hindi po namin hinahangad o hindi po namin nagagawa ang tamang paraan ng buhay Kristiyano sa kalagitnaan ng mugulong mundong ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na basahin at tignan ang pangyayari sa aming buhay at sa aming kapaligiran sa liwanag ng kapamahalaan mo or sa liwanag ng sovereignty mo. Tulungan mo rin kami, Panginoon, na magmahalan sa bawat isa bilang tunay na magkakapatiran sapagkat ito ang mahalaga sa iyo, ito ang hinahangad mo. Tulungan mo rin kami, Panginoon, na lagi naming ma-exercise lang ang biblical Christianity. We need to arm ourselves with sufferings sa flesh, sufferings from our friends, and sufferings even from the persecution of our family bilang bahagi ng aming pagsunod sa iyo at pagkilala sa iyo bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat po dahil alam namin sapat ang biyaya mo para gawin ito sa aming buhay. Sa ikaluluwalhati ng pangalan mo, maglilingkod kami sa iyo at sa iba. Sa ikaluluwalhati ng pangalan mo, hindi po namin sasayangin ang biyaya, abilidad, talento na iyong pinagkaloob upang sa gayon kami po ay makapaglingkod sa iyong pangalan at sa aming mga kapatiran. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kinagagalak ko po na ipaalam sa inyo, meron po tayong bagong proyekto na sinimulan pong pagpulungan ng mga kapatiran at ng liderato ng iglesia. Ang tawag po ay Kapatiran Tulungan Project. Ina-encourage ko po kayo po mga nagsimula at meron na hong mga maliliit na negosyo o probably malaking negosyo. Kayo po ay maaring sumali dito po sa Kapatiran Tulungan Project. Gusto lang po natin na sa kalagitnaan po ng pandemya at kahirapan na kumita ng panalapi ngayon ay makatulong po sa mga kapatiran na nagnenegosyo upang sa gayon ay makasurvive po sa mga pang-araw-araw nilang gastusin. Ang hiniram po naming tagapamahala at namumuno po ng proyektong ito ay walang iba kundi si J.L. Nerona. At maraming salamat po sa buhay ni J.L. na nakikita ho namin ang kasigasigan niya
na makatulong sa mga kapatiran sa pamagitan po ng Kapatiran Tulungan Project. Kayo po'y makipag-ugnayan lamang sa kanya. Ito po yung kanyang mobile number, 0908-650-7236. Ulitin ko po, 0908-650-7236. Makipag-ugnayan na po kayo sa kanya at sama-sama ho tayong kumaagapay sa pangailangan ng bawat isa. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Okay, maraming salamat Brother JL sa pangunguna mo sa ating bagong proyekto, Kapatiran Tulungan Project. Kayo po'y makipag-ugnayan lamang sa kanya at tayo po ay magtulungan na harapin ang mga pandemya o krisis o pangailangan ng pananalapi bilang magkakapatiran. Gayun din po, nagpapasalamat tayo ng patuloy sa mga kapatiran na gumagawa ng video worship natin every Sunday, maging ng ating Sunday School, Children's Ministry. Kilala po kayo ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong mga sakripisyo at commitment para po magpatuloy ang pananambahan. At kung magtutuloy man po ang pananambahan na natin ng actual sa darating na linggo, ito po yung magagamit pa rin, itong ating video worship ministry para po naman sa mga bata at para po sa mga senior citizen at sa mga kabataan na hindi qualified na lumabas, no, sa mga panahon na ito. Kaya nga po, gusto ko pong ibahagi sa inyong mga kapatid na sa darating na linggo ay tuloy na po muli ang ating pagtitipon-tipon. Muli po, may dalawang services lang tayo, 8 o'clock na magtatapos po ng 9 at yung pangalawa po ay 10 o'clock na magtatapos po ng 11. Kailangan po ay mag-observe po tayo ng social distancing, naka-face mask, naka-face shield, at tayo rin po ay walang karamdaman, walang sipon, walang ubo, walang sakit. Kung meron man ho kayong dinaraanan ng ganito, wag muna ho kayong dumalo para po sa kabutihan ho ng lahat. Ganun din po ang pinapaintulutan lang po na lumabas at makapiling po sa pananambahan po nating actual ay yung may mga quarantine pass at sila po ay 22 years old and above. Bawal po ang 21 years old below at maging po ang ating mga senior citizen ay hindi rin pa pinapaintulutan na sumama po sa mga mass gathering sa mga panahon na ito. Paalala lang po, kailangan po kayo magparehistro kay Sister Elaine Aquino. Ito po ang kanyang number, 0915-870-1371. Ulitin ko ho, 0915-870-1371 bago ho magsabado. No? Pag na-lista na ho kayo, i-inform din po kayo ni Elaine kung anong oras po kayo, kung kayo po ba 8 or 10 nakaschedule at ano po ang inyong mga seat number. Okay, so tayong lahat po ay magkita-kita sa darating na linggo sa muling pagtitipon-tipon po natin. God bless us all.